Sa nakaraang video ay nakita natin na may isasagawang pagtulong si Yu-Woon sa Young Master ng Poison Clan, upang gumawa ng isang antidote para mailigtas ito, dahil malaki ang tiyansa na kapag namatay ito, ay mapapatalsik na siya sa Demonic Academy. Matapos na may naamoy na isang herbal medicine si Dr. Beck, ay agad nitong pinuntahan ang pinagmumulan ng amoy nito at nakita ang ating bida, kaya naman ay tinanong niya ito kung anong ginagawa niya. Sabi naman ni Yu-Woon dito na gumagawa ito ng isang antidote upang makatulong sa sitwasyon, napatanong naman dito ang doktor kung papaano. Sabi pa nito kung nababaliw na ba siya, dahil paano naman ito makakagawa ng ganon. At tinignan ang pinaghalo-halong halaman nito, sabi niya na ang mga ito ay puro detoxifying herbs, ngunit ang mga ito ay nakakalason kung hindi nagamit ng tama. Agad naman niya itong tinikman upang suriin, at namangha ito dahil perpekto ang pagkakagawa nito, kaya naman ay napatanong ito kung ang ating bida ay nag-aral ba ng medisina dati. Kaya naman ay kinausap niya si Yu-Woon at sinasabi na nakagawa ito ng tamang gamot, ngunit kailangan niya muna na malaman ang uri ng lason bago ito magawa. Sabi naman dito ni Yu-Woon, ito ay isang acid na gawa sa pinagsama-samang mga lason ng mga insekto, kabote, poloka, at gagamba. Wala namang masabi dito ang doktor sa mga narinig nito. Kaya naman sabi ni Yu-Woon na pagkatiwalaan siya nito kahit na ngayon lang. Matapos ay agad naman itong ipinainom sa Young Master ng Poison Clan. Sabi ng doktor na sa nakikita nito kung papaano niya inumin ang lahat ng antidote na ginawa niya, ay kitang-kita ang kagustuhan nitong mabuhay pa. At nagawa na nila ang lahat ng makakaya ng mga ito, at ngayon ay kailangan na lang nila na pigilan ang pagkalat pa ng lason gamit ang acupuncture. Sabi naman nito kay Yu-Woon na nagawa niyang may pagsama ang lahat ng mga sangkap ng maayos, ngunit sa susunod ay huwag na itong gagawa ng mga ganitong aksyon ng mag-isa lamang. Humingi naman ito ng pasensya sa mga nagawa nitong abala dito. Tinanong naman siya nito kung talaga ba nasinira nito ang kanyang dantian, dahil alam naman nito na ang Demonic Academy ay base sa survival of the fittest, ngunit ang ginawa nito ay sobra-sobra na. Ang Academy Director, bukod pa sa Poison Clan, ay hinding-hindi papalampasan ang bagay na ito, kaya naman ay ano na ang gagawin nito patungkol sa nangyari. Nagpapasalamat naman ito sa kanyang pag-aalala dito, at dahil sa siya ang nagdala sa kanya sa sitwasyon na ito ay siya na lang ang magre-resolba nito. Sa isip ng doktor na masyado pa talaga itong bata, kumikilos ito na parang isang matanda, ngunit nakikita pa din ito ang utak ng isang 15 taong gulang sa kanya. Kaya naman ay sinabihan niya ito, na kung makapag-isip na ito, ay wala nang makakatulong pa sa kanya, ngunit hinihiling nito na sana ay mag-isip ito sa susunod sa mga magiging kapalit ng kanyang ginagawa. At sa mga panahon niya sa main branch, ay natutunan nito, na ang taong nakakaligtas ay hindi ang malalakas, ngunit ang mga tuso. Kaya naman ay sana ay bawas-bawasan nito ang pagiging mainitan ng kanyang ulo. Bigla naman nitong pinutol ang kanyang pakikipag-usap dito at sinabi na masyado ng gabi, kaya naman ay bumalik na ito sa kanilang dorm, na agad naman nitong sinang-ayunan. Nagtanong naman si Becky kung paano naman siya, kaya naman pati ito ay pinayagan ng makabalik mula sa infirmary. At agad namang naglakad na palabas ang mga ito sa infirmary upang makabalik sa kanilang mga dorm. Bigla naman itong napahinto at napaisip, sabi nito na hinahangad nito na maging malakas, at dahil sa nanomachine ay naging posible ito. Ngunit inisip lamang nito na ang lakas lamang ang tangi nitong kailangan upang makaangat sa lahat ng mga may masasamang gawain sa loob ng demonic cult. At ang lahat ng ito ay nagresulta lamang sa kanyang pagiging aroganta. Napatanong naman dito si Becky, at tinatanong kung bakit ito napunta sa kinailangan pa nitong wasakin ang dantian ng Young Master ng Poison Clan. Sumagot naman dito si Yu-Woon, at dahil ito sa hindi na niya napigilan ang galit nito, at naniniwala ito na kung hahayaan niya lamang siya ng maayos, ay maari lamang nitong gamitin ulit ang kanyang lason sa iba pang mga kadet sa loob ng Demonic Academy. Napahanga naman dito si Becky, at sinasabi na ang isang ito ay kahit na hindi perpekto ang paggawa ng mga desisyon,
ngunit iba ito kung mag-isip kumpara sa ibang Vice Lord candidate. May nais pa sana itong sabihin sa ating bida ngunit naagaw ang atensyon nito dahil sa may tumawag sa kanya. At ito ang kanyang mga miyembro ng grupo, sabi ng mga ito na kung saan ito nagpunta, dahil may usapan ang mga ito na magkikita-kita pagsapat ng gabi, at nag-aalala na ang mga ito dahil akala nila ay naharang na ito ng ibang mga kadet. Humingi naman ito ng paumanhin sa kanila dahil sa nagawa nito na pag-alalahanin sila. Nakikita naman ito ni Becky, at sinasabi na ang isang ito ay nakahanap ng mga tauhan na tunay na nasa kanyang panig. At habang siya, na kahit sa kanyang dorm ay wala kahit isa. Bigla naman na itong nagpaalam sa ating bida na mauuna na siya sa kanila. Naalala naman ni Yuwon na parang may nais itong sabihin sa kanya, sabi naman ito na hindi naman iyon ganun kaimportante kaya naman ay kalimutan na lang niya ang bagay na iyon. Sabi naman ni Hyobong na magtungo na sila sa kanilang bagong dorm. Naagad naman itong sinang-ayunan, sa loob naman ay nagpupulong ang mga ito, at kinukwento ni Yuwon ang mga naganap sa Young Prince. Sabi naman ng isa dito na alam nito na may dahilan siya sa mga nangyari, ngunit tingin nito na kailangan pa nilang maging malakas, dahil alam nito na hindi sila magagalaw ng kahit anong puwersa sa loob ng akademi ng 4 na taon, ngunit ang Poison Clan ay isa sa mga central power ng demonic cult. At dahil sa hindi nila alam kung papaano siya babalikan ng mga ito, ay sa tingin niya na kailangan na nitong mag-ingat at mag-focus sa kanyang pagpapalakas. Sumangayon naman dito si Yuwon, at sabi pa nito na kailangan nilang maghanda dahil ngayon ay magiging opisyal na silang kalaban ng Poison Clan. Sabi naman ni Hyobong na mas nababahala ito sa kung papaano ito ahaksyonan ng Academy Director patungkol sa nangyari. Napaisip naman ito, ang mga batas ay walang sinasabi na maari mong sirain ang dantian ng ibang kadet, ngunit ang dantian ay parang isang buhay ng isang martial artist, at ito ang kanyang pagkakamali. Nagpadala siya sa kanyang galit at kumilos ng hindi nag-iisip. Sa sumunod na araw. Sa Demonic Academy 3rd floor, sa harap ng Director's Office, ay napapaisip si Yuwon at sinabi na ang kanyang mga pag-aalala ay nagkatotoo na. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Agad naman siyang ipinasok ng mga gwardya dito, nang makapasok, ay agad itong nagpakilala at gumalang sa director ng academy. Ngunit hindi naman siya nito pinapansin, at lumipas pa ang madaming mga minuto ng katahimikan sa pagitan nila. Nang maya-maya ay napahampas na ito sa kanyang lamesa, at sinasabi na dahil sa kailangan nitong mag-ubos ng oras sa pagsusulat ng incident report dahil sa kanya, ay huwag itong malungkot kung hindi siya nito binati ng pabalik. At pinaupo na ito ang ating bida, sabi nito na ngayon ay uunahin muna nilang pag-usapan ang patungkol sa public matter, at magsasalita ito bilang kanilang director ng academy muna sa ngayon. Sabi nito na ang pagsira ng dantian, ang buhay ng isang martial artist, ay isang napakawalang kwentang aksyon na hindi nangyari sa loob ng mahabang kasaysayan ng Demonic Academy, at kung ang pangyayaring ito ay hindi niya pagtutuunan ng pansin, ay maaari lamang itong ulitin ng iba pang hanggal sa hinaharap. Nang bigla naman itong nagkaroon ng masamang ekspresyon, at sinasabi nito na inuutusan siya na ibalik ang kanyang yellow tag, at kaharipan ang 5 araw sa loob ng empty chamber sa detention center. Sa mga narinig ay bigla naman itong natigilan, napatanong naman ito kung hindi ba siya mapapatalsik ng Demonic Academy. Sinagot naman siya ng left guardian na anong sinasabi nitong papatalsikan, walang kwenta ang bagay na iyon. Sa loob ng Demonic Academy, ang pagpapatalsik ay nangyayari lamang kapag ikaw ay hindi nakapasa sa pagsusulit, o kapag nakapatay ka ng ibang mga kadet nang wala sa mismong pagsusulit o ng isang labanan. Para naman itong nabunutan ng tinak sa mga narinig, at sinabi nito na naiwasan niya ang pinakamalalang maaring niya na sapitin sa nangyari. Sabi naman ng left guardian dito na kung siya ang nasa posisyon nito ay tingin niya ay hindi muna ito magsasaya dahil sa mga narinig. Napaisip naman dito si Yuwon, sabi nito na tama siya,
dahil ang pagbabalik ng yellow tag dito ay nangangahulugan lamang na matatanggalan ito ng pagkakataon upang maging isang group leader. At kapag nakulong ito sa loob ng detention center ng 5 araw, ay mayroon lamang itong 1 araw upang makakuhang muli ng yellow tag. At mayroon pa bang mga instructor ang matitira na may hawak na yellow tag sa araw na iyon? Sabi ng left guardian, na base sa mga batas, ay dapat na ikulong ito ng 7 araw, at dahil dito ay mawawalan na ito ng pagkakataon. At itong maliit na pagkakataon ang ibibigay nila sa kanya. At ngayon naman, bigla itong nagpalabas ng isang napakalakas na aura sa kanyang buong katawan. Sa nararamdaman naman ni Yoon ay sobra itong namamangha, dahil hindi nito magawa ang makagalaw sa kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang kakayahan. At habang tinitignan siya nito ng masama, ay sabi nito na bakit hindi nila pag-usapan ang kabaliwan nito, hindi bilang isang direktor ngunit bilang isang master ng demonic cult. Sabi nito na nagawa niyang harangan ang lahat ng paligid gamit ang kanyang aura upang walang makarinig sa kanila, dahil magiging abala lamang para sa kanya kung sakali na kumalat ang mga sasabihin nito dito. Dagdag nito na mayroon itong magandang nakikita sa ating bida, ngunit nakagawa pa din ito ng mga bagay na tanging mababang uri lamang ang nakakagawa. At masyado itong nadidismaya dito, humihingi naman ang ating bida ng pasensya tungkol dito. Napailing naman ito sa kanya, sabi nito na ito lang ba ang kaya nitong gawin, ang humingi ng paumanhin, at kaya nitong gumawa ng gulo, ngunit hindi naman niya magawang malinis ito. Nagtanong naman siya kung ano ang tinutukoy nito sa kanya. Kaya naman ay inumpisahan na siya nitong sermonan. Sabi nito na sa isip ba ng ating bida na sa tingin niya na si Chien Jong-sam ay may koneksyon sa pagkakamatay ng kanyang ina dahil sa micropoison, kaya naman ay bilang ganti ay winasak nito ang kanyang dantian, ngunit nang nag-alala ito na maaring ikamatay ng young master ng poison clan ito, ay dinala niya ito mismo sa infirmary, dahil lamang sa takot itong mapatalsik sa academy. At agad siya nitong sinigawan, na kung gagawin niya ang mga bagay na ito ay gawin niya ng tama. At siya na tanga ay hinayaan lamang ang isang tao na maaring maghayganti sa kanya, na mabuhay. At ang pagiging mabait dahil lamang sa kakaharapin nito ay magreresulta lamang ng kanyang kamatayan. At ang ginawa nito ay hinayaan lamang niya na ilagay ang kanyang target sa kanyang likudan. Kung gusto nito na mabuhay, ay maging matalino ito. At huwag itong mag-isip ng isang hakbang na abante sa mga ito, mag-isip ito ng 3 o 4 na hakbang. Agad naman itong sumagot at sinasabi na naiintindihan nito ang sinasabi ng right guardian. Sa isip ng ating bida, na ang doktor ng infirmary na si Dr. Beck ay binigyan din ng kahawig na mga payo, ngunit ang sa kanya ay pakiramdam lang ay parang sinisigawan lang ito, ngunit ang sa left guardian, ay ipinapaliwanag sa kanya kung gaano ito naging pabaya at ang mga pagkukulang niya. At tinanong naman siya nito sa kung anong dahilan nito upang maisipan ang sumali sa Demonic Academy. Sumagot naman ito ng may determinasyon, at sinabi na upang maging mas malakas sa lahat. Nagtanong ulit ang left guardian kung ang galit at kagustuhang makapaghiganti ba, kung bakit siya nandito at nagsasabi upang maging malakas ito. At una sa lahat, ay isa itong Vice Lord candidate, at bilang isang Vice Lord candidate, ay talagang plano ba nito na hayaan ang galit at paghihiganti nito ang magdesisyon ng lahat hanggang makamit nito ang kanyang hangarin. Ang kasalukuyan nitong emosyon ay hindi makakasunog ng isang puno, kundi ng buong kagubatan, at sa huli, magiging abo na lamang siya kasabay ng mga ito. At siguro naman ay naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Sumagot naman ito dito, at sinabi na sa tingin nito ay naiintindihan niya. Sinigawan naman siya nito at sinasabi na kung anong ibig sabihin nitong sa tingin niya lamang, maswerte ito kung siya at ang mga kasamahan nito ay hindi humantong sa malagim na katapusan dahil sa kanyang kapabayaan. At habang papatayo ito ay sinabi niya kay Yoon, na kung gusto nito na magtagumpay dito at maging hinaharap ng demonic cult, ay maging maalab ang puso nito, ngunit may kalmadong pag-iisip. Dahil kung hindi niya ito magagawa,
ay mapapaslang lamang ito bago pa mauwi ang kanyang paghihiganti sa katotohanan. Matapos ay napasabi na lang ito na tama ang Left Guardian, dahil ang iniisip lamang nito ay tanging paghihiganti. Ang dulo ng kanyang nais ay ang alisin ang 6 na main clan na nagtulak sa kamatayan ng kanyang ina, ngunit pagtapos nito, ay ano na ang kasunod. At ang paghihiganti niya ay magagawang huminto sa kanyang paglalakbay, ngunit hindi sa kanyang destinasyon. At ang kanyang kakulangan ay ang tamang katwiran. Pinagmamasdan naman ito ng Left Guardian at napapaisip na ang isang ito ay hindi isang tanga upang kumontra sa kanyang mga sinabi, at kung maiintindihan lamang nito ang kanyang pananggalingan at mapapabuti pa ang kanyang sarili, ay ang pinakadakilang halimaw sa kasaysayan ng Heavenly Demonic Cult, ay mais-isi lang. Napapangiti naman ito dahil ang magandang pundasyon ni Xian Yuhun ay ang kanyang dakilang mga payo, at hindi ang isang lasenggero lamang na Right Guardian. Matapos nito ay ibinalik na ni Yuhun ang yellow tag dito at nagpapasalamat. At ang lahat ng sinabi nito ay isa sa puso niya. Agad namang tinawag ng Left Guardian ang mga gwardya nito upang ihatid na si Yuhun sa detention center. Ngunit bago ito umalis ay humiling muna ito ng kaunting sandali upang makausap ang kanyang grupo bago magpunta sa detention center, na agad namang tinanggihan. Sabi nito para sana makapagpaliwanag ito sa kanyang mga kasamahan. Sabi ng Left Guardian na ang kanyang parusa ay agad na isa sa publiko. At kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang dating miyembro ng grupo, ay lahat sila ay mga normal na kadet na lang ngayon. Sabi nito ay gusto talaga niyang turuan siya tungkol sa mga kapalit ng kanyang kapabayaan. Sa harap naman ng Demonic Academy Grand Hall, ay nagtitipon ang mga kadet dahil sa may binabasa ditong nakapaskil na balita patungkol kay Cadet 7, Xian Yuhun. Sabi dito na dahil sa sinira nito ang dantian ng Cadet 4, at sa pagtanggal ng martial arts sa isang talentadong individual, siya ay matatanggal sa kanyang pwesto bilang isang group leader, at kakaharapin ang 5 araw sa empty chamber training sa detention center. Makita sana ito ng ibang mga kadet bilang halimbawa na ang Demonic Academy, ay hindi papalampasan ang mga aksyon patungkol sa pagsira ng dantian ng ibang kadet. Nagkakagulo naman ang mga ito habang binabasa ang nakapaskil, sabi ng mga ito na mukhang nababaliw na ang Cadet 7, at ang iba naman ay sinabi na magiging malamig na bangkay na ito kapag nakatapos na ito sa loob ng Demonic Academy, o di kaya ay ipapapatay habang nasa loob ng Academy. Naagaw naman ang atensyon ng ibang mga kadet dahil ang Young Master ng Blade Clan ay grabe ang ginagawang pagtawa, at sinasabi nito na baliw na ang taong ito. At sa anong dahilan naman mayroon siya upang maisipan na magsira ng dantian ng iba. Sabi nito na nababahala pa naman siya sa pagkakaroon ng 2 kalaban sa posisyon ng Vice Lord, ngunit ngayon ay mukhang naresolba na agad ang isa dito. Sabi naman ng Young Master ng Sword Clan na napakamalas ng nangyari sa kanya habang napapangiti. Sa ibang lugar naman sa di kalayuan, ay nagpupulong ang mga miyembro na naiwan ni Yuhun matapos na dalhin sa detention center. Sa isip ng isa dito na ang lahat ay nabigla base sa inaasahan, ngunit may mas dapat pa silang alalahanin, dahil kapag ang pinuno nilang si Yuhun ay makabalik, ay mayroon lamang itong 1 araw upang makakuha ng yellow tag, kaya naman napapaisip ito kung may matitira pa ba sa araw na iyon. Bukod sa mga instructor, ay maari itong kuhain ang yellow tag ng ibang mga grupo. Nang bigla namang natigilan ang mga ito nang may biglang tumawag ng atensyon nila. Paglingon ng mga ito, ay nagulat sila dahil ang nakita nila ay si Becky. Sa sumunod na araw naman, 10:00 ng gabi, sa detention center, ay hindi naman na tumigil si Yuhun na magsanay ng kanyang mga teknik. Maya-maya pa ay inutusan niya ang nanomachine na ihinto na ang augmented reality simulation, na agad namang ginawa ng nanomachine. Bigla naman itong napaupo at sinasabi na masyado itong nagutom sa kanyang ginawa. Kaya naman ay kumain na muna ito, sabi nito na masyadong masikip at mainit sa lugar na ito, at pinagpapawisan ito ng sobra sa loob, at kung ang average na kadet ang nandito, ay hindi nito magagawa na makayanan ito ng 1 araw.
Mas maliit pa ito kaysa sa individual training facility. Upang makahabol ay kailangan niyang maging malakas sa lahat ng makakaya niya sa loob ng 5 araw. Bigla namang bumukas ang pintuan nito kaya naman ay nagtataka siya, dahil hindi pa naman ang oras para buksan ito. At sino naman kaya ang isang ito na nagpapalabas ng malakas na killing intent sa kanya? Bigla naman niyang iniangat ang kanyang kamay. Sa nangyari ay gulat naman si Yoo-won, dahil sa ginamitan siya nito ng isang chi telekinesis upang maipaangat, kaya naman ay nagumpisa na itong makaramdam ng pagkabahala sa kanyang katawan, at nagsalita naman ang nilalang na ito at sinasabi na ito pala ang sinasabi nilang Chian Yoo-won. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.